Dear Admin, itago mo na lang ako sa pangalang Carol. Dating OFW ako sa Singapore. 8 years akong nagtrabaho doon bilang panganay sa 5 magkakapatid. Single ako noon at buong sweldo ko halos sa pamilya na pupunta. Hanggang sa isang bakasyon sa Pilipinas, nakilala ko si Jeffrey, isang seaman. Hindi niya itinago sa akin na kasal siya. Pero hiwalay na raw sila ng asawa niya at matagal nang wala talagang relasyon. Hindi pa lang naaayos ang annulment dahil sa gastos. Alam kong delikado ang sitwasyon, pero sa mga panahong iyon, pagod na rin akong maging mag-isa. Sa kanya ko naramdaman na may pumipili sa akin. Sa bawat balik niya mula barko, mas lumalalim ang samahan namin hanggang sa naging kami. Hindi ko namalayang unti-unti na pala akong kumakapit sa pangako niya. Hanggang sa nabuntis ako, doon niya sinabi na umuwi na ako sa Pilipinas at bubuo na raw kami ng sarili naming pamilya. Sinugal ko ang trabaho ko sa abroad at naniwala ako sa kanya. Buwan-buwan niya kaming pinapadalhan habang nasa barko siya. Nanganak ako at habang lumalaki ang anak namin, unti-unti rin kaming nakaipon. Umabot ng 8 years ang pagsasama namin na pabalik-balik siya sa barko. Nakapagpatayo kami ng bahay, nakabili ng sasakyan, nakapag-ipon. Sa tagal ng panahon na yon, pakiramdam ko hindi na ako kabit, kundi tunay na partner. Pero isang araw, bigla siyang namatay dahil sa aksidente raw habang naka-duty. At doon ko unang naramdaman na sa papel, wala pala akong lugar. Dahil nang iuwi ang bangkay niya, sa bahay ng legal wife ito dinala. Hindi ako pinayagang lumapit kahit nakiusap ako. At habang nagluluksa ako sa malayo, hindi ko pa alam na pagkatapos ng libing, sisimulan na nilang isa-isahin ang lahat ng naipundar namin. Pagkamatay ni Jeffrey, saka ko lang sinubukang balikan sa isip ko ang lahat. Paano ba talaga nagsimula? Paano ako napunta sa puntong isang iglap? Parang nabura ang 8 taon ng buhay ko. Pagkatapos kong umuwi mula Singapore dahil buntis ako, hindi naging madali ang adjustment. Mula sa sariling kita at kalayaan sa ibang bansa, bigla akong naging umaasa sa padala niya buwan-buwan. Pero hindi niya ako pinabayaan sa simula. Regular ang sustento. Siya ang nagbabayad ng renta namin noong una. Siya rin ang nagdesisyon na mag-ipon kami para makabili ng lupa. Tuwing bakasyon niya, siya ang personal na umaasikaso ng mga papeles. Ako ang kasama sa pagtingin ng lote. Ako ang pumipili ng tiles ng bahay. Ako ang nakikipag-usap sa karpintero habang nasa barko siya. At video call lang ang communication namin. Pakiramdam ko noon, kahit hindi kami kasal, mag-asawa na rin kami sa lahat ng ginagawa. Nung ipinanganak ang anak namin, mas lalo akong naniwala na may lugar ako sa buhay niya. Siya ang unang nagbuhat. Siya ang nagbayad ng hospital bill. Siya ang nagparehistro ng birth certificate. Apelyido niya ang ginamit ng anak namin. Doon ako kumapit. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi man ako legal na asawa, legal naman ang anak namin. Lumipas ang mga taon. Pabalik-balik siya sa barko. Kada kontrata, may padala. Kada uwi, may bagong plano. Nakabili kami ng second-hand na sasakyan, nakapundar ng mas malaking bahay mula sa maliit na lote na una naming kinuha. Unti-unti, nagkaroon kami ng appliances, gamit sa bahay, maliit na savings sa bangko. Pero may mga bagay na hindi ko masyadong pinansin noon. Ang titulo ng lupa, sa pangalan niya lang. Ang rehistro ng sasakyan, sa pangalan niya lang. Ang life insurance policy niya, hindi ko man lang nakita kung sino ang beneficiary. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa legal wife niya, laging pareho ang sagot. Hiwalay na kami. Hindi na kami nagsasama. Responsibilidad ko na lang ang mga bata. Hindi ko na hinukay kung may komunikasyon pa ba sila. Hindi ko na tinanong kung nag-uusap pa ba sila tungkol sa pera. Mas pinili kong maniwala sa version na mas madali para sa akin. May mga pagkakataon na
Hindi siya sumasagot sa tawag ko kapag nasa barko. May mga araw na sinasabi niyang mahina ang signal. Minsan, kapag may family gathering ang side niya, hindi ako kasama. Ang dahilan lagi, ayaw daw ng gulo. Ayaw daw niyang masaktan ng mga anak niya sa una. Tanggap ko iyon. Sa isip ko, darating din ang panahon na maaayos ang lahat. Baka kapag nakaipon pa siya. Baka kapag nakatapos na ng pag-aaral ang mga anak niya sa unang pamilya. Baka kapag kaya na niyang harapin ang annulment. 8 taon akong naniwala sa salitang baka. Sa loob ng 8 taon na yon, hindi ko hinanap ang proteksyon ko bilang babae. Hindi ko inalam kung ano ang magiging karapatan ko sakaling may mangyari sa kanya. Ang nasa isip ko lang, basta magkasama kami at may kinabukasan ng anak namin, sapat na yon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nang mamatay si Jeffrey, saka ko lang naramdaman ang bigat ng lahat nang hindi ko tinanong noon. Sa unang linggo matapos ang libing, tahimik ang lahat. Pero ramdam ko ang paggalaw sa likod. May mga taong pumupunta sa bahay. May mga nag-i-inquire tungkol sa titulo. May mga nagtatanong kung sino ang nakatira roon. Isang umaga, may tumawag sa akin na kamag-anak niya. Alam mo ba na inaasikaso na ng asawa niya ang mga papeles? Doon ko nalaman na ang death benefits niya bilang seaman, ang insurance at ang iba pang claims, ang legal wife ang kinakausap ng kumpanya. Siya ang may marriage certificate. Siya ang nakalagay sa records. Hindi ako. Sinubukan kong makipag-usap ng maayos. Lumapit ako sa legal wife. Hindi ako nakipag-away. Hindi ako nagtaas ng boses. Ang sabi ko lang, may anak din kami. Kahit para sa bata na lang. Pero ang sagot sa akin, malamig. Ang anak mo, pwede kong may dokumento. Pero ang bahay at sasakyan, conjugal property, yan. Kasal kami. Parang doon ko lang naintindihan ang salitang conjugal. Ang lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 8 taon, kahit ako ang nagbantay sa construction, kahit ako ang nagbayad ng ibang hulog, gamit ang ipon ko noon sa Singapore, sa papel pala, maaring bahagi pa rin yon ng unang pamilya. Ilang linggo lang ang lumipas, may dumating na sulat, abogado. Humihiling ng inventory ng mga ari-arian, humihiling ng kopya ng titulo ng bahay, humihiling ng papeles ng sasakyan. Doon ako unang natakot para sa anak ko. Hindi lang pala ito tungkol sa pride. Hindi lang ito tungkol sa pagiging kabit. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig na mali. Ito ay tungkol sa bubong na tinutulugan ng anak ko gabi-gabi. Kung sakaling mapatunayan na conjugal property ang bahay, may karapatan ba silang kunin ito? Kung ang insurance ay nakapangalan sa legal wife, may makukuha ba ang anak ko bilang illegitimate child? At ako, bilang babaeng 8 taon niyang sinamahan, wala ba talaga akong kahit anong laban? 8 taon akong naniwala na may lugar ako sa buhay niya. Ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, may lugar ba ako sa batas? At mas lalo, may lugar ba ang anak ko sa mga naiwan niya? Pagkatapos dumating ang sulat ng abogado, doon ko naramdaman na hindi na ito simpleng usapan lang ng pamilya. May petsa na nakalagay sa papel, may pirma ng abogado. May listahan ng mga ari-arian na kailangang isama sa estate ni Jeffrey. Doon ko unang nakita na ang tawag pala sa lahat ng naiwan niya ay estate. Parang negosyo, parang inventory. Hindi na siya tao. Hindi na siya tatay ng anak ko. Isa na lang siyang pangalan sa dokumento. Nakasaad sa sulat na ang bahay na tinitirhan namin ay posibleng conjugal property dahil nabili ito habang kasal pa sila ng legal wife. Kahit pahiwalay na raw sila ng matagal, basta walang annulment, kasal pa rin sa mata ng batas. Ang sasakyan ganun din. Ang savings account kailangan daw i-disclose. Pati ang mga appliances at gamit sa bahay, maaaring isama sa pagkukompute ng kabuuang ari-arian. Doon ako tuluyang nayanig. Kasi sa loob ng 8 taon,
Hindi ko naisip na isang araw, may magbibilang sa sofa na pinili ko. Sa kama na ako ang nagbayad ng kalahati mula sa ipon ko sa Singapore. Sa ref na ako ang naghulog buwan-buwan habang nasa barko siya. Sa isip ko noon, pinaghirapan namin iyon bilang magpartner. Hindi ko inisip kung kanino nakapangalan ng resibo. Nagpunta ako sa bangko para magtanong tungkol sa account niya. Hindi nila ako kinausap ng maayos dahil wala akong legal authority. Kailangan daw ng court order o ng legal wife. Doon ko naramdaman ang pinakamalinaw na linya sa pagitan namin. Ako ang kasama sa buhay niya, pero hindi ako kasama sa papel niya. Mas masakit nang malaman ko na ang death benefits niya bilang seaman ay halos na process na. Ang legal wife ang kinontak ng kumpanya. Siya ang nag-submit ng marriage certificate. Siya ang nakausap tungkol sa insurance claim. Nang subukan kong itanong kung may share ang anak ko, ang sagot sa akin ay, kailangan ko raw magpakita ng birth certificate at mag-file ng hiwalay na claim bilang illegitimate child. Ibig sabihin, kailangan ko pang patunayan na anak niya ang bata. Habang sila, automatic na kinilala dahil kasal. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang mawalan ng mahal sa buhay o ang maramdaman na sa loob ng 8 taon. Para lang pala akong bisita sa buhay niya. Ilang araw pagkatapos noon, may pumunta sa bahay na tinitirhan namin. Hindi galit, hindi maingay. Pero malinaw ang mensahe. Ina-assess daw ang property. Doon ko unang narinig na posibleng ibenta ang bahay para maipamahagi ng tama ang mana sa legal wife at 3 anak. Kung hindi raw ako makikipag-settle, maaaring dumaan sa korte ang usapan. Paano ako makikipag-settle kung wala naman akong legal standing? Ang sabi ng isang nakausap ko, ang illegitimate child may karapatan sa mana. Pero kalahati lang ng share ng legitimate child. Ibig sabihin, kung may 3 anak sa unang pamilya at isa sa amin, mas maliit ang bahagi ng anak ko. At ako, bilang kinakasama lang, wala raw automatic share. Wala raw akong laban bilang partner. Pwede lang daw akong maghabol kung mapapatunayan kong may financial contribution ako sa property. Pero kahit ganoon, mahirap daw iyon kung nakapangalan lahat sa kanya at nabili habang kasal pa siya. Parang bawat sagot na naririnig ko, mas lalo akong lumulubog. Hindi ko itinatanggi na alam kong kasal siya noong naging kami. Alam kong mali ang pinasok ko. Pero maliban na ipaglaban ko ang para sa anak ko, maliban na maniwala ako sa lalaking nagsabing hiwalay na siya at ako na ang pamilya niya, sa mga gabing hindi ako makatulog, tinititigan ko ang anak ko habang mahimbing siyang natutulog sa kwarto na pinagawa ng tatay niya. Iniisip ko kung hanggang kailan namin matatawag na amin ang bahay na ito. Dahil ngayon, malinaw na ang laban. Hindi ito tungkol sa pagiging kabit. Hindi ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa kung may lugar ba ang anak ko sa mga naiwan ng ama niya. At kung ako ba, matapos ang 8 taon na pagsasama, ay wala talagang kahit kaunting karapatan sa buhay na sabay naming binuo. Dahil hindi na ako mapakali, nagpunta ako sa isang abogado para malinawan. Dinala ko ang lahat ng hawak kong dokumento, kopya ng birth certificate ng anak namin, mga resibo ng padala niya, ilang screenshots ng mga usapan namin tungkol sa bahay, at mga lumang remittance records noong nasa Singapore pa ako na ginamit kong pambayad sa ilang materyales. Doon ko unang narinig ng malinaw ang mga salitang legitim, conjugal property, at illegitimate child. Ayon sa abogado, dahil kasal pa rin si Jeffrey sa legal wife nang mabili ang lupa at maitayo ang bahay, may presumption na bahagi iyon ng conjugal property nila. Kahit hiwalay na raw sila sa aktwal na pagsasama, kung walang annulment o legal separation, kasal pa rin sa mata ng batas. Tinanong ko kung paano naman ang anak ko. Ang sagot sa akin, may karapatan siya sa mana bilang illegitimate child.
pero kalahati lamang ng share ng bawat legitimate child. Ibig sabihin, kung 3 ang anak sa unang pamilya at 1 ang sa akin, hahatiin ang estate at may parte ang anak ko, pero mas maliit kumpara sa kanila. At ako, bilang kinakasama lang, wala raw akong automatic share. Kung may maipapakita akong ebidensya na nag-ambag ako sa pagbili o pagpapagawa ng bahay, maaari raw akong maghabol para sa reimbursement o co-ownership claim. Pero mahirap iyon at kailangang patunayan sa korte. Parang unti-unting pinutol ng bawat paliwanag ang kapit ko sa 8 taon naming pagsasama. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa batas o sa sarili ko. Alam kong mali ang pinasok ko. Pero hindi ko naman inisip na darating sa puntong parang wala akong naging bahagi sa lahat. Hindi ako humihingi ng buong ari-arian. Ang gusto ko lang ay hindi kami paalisin sa bahay na yon. Ang gusto ko lang ay may malinaw na parte ang anak ko sa insurance at sa ipon ng ama niya. Pero habang nagko-consult ako ng abogado, may gumagalaw din sa kabila. May narinig akong balita na balak na raw ipa-appraise ang bahay. May nagsabi na pinag-uusapan na raw ang pagbebenta para maipamahagi ang share ng bawat legal na tagapagmana. Wala man lang kumakausap sa akin ng direkta. Parang kailangan ko pang maghintay ng panibagong sulat bago ko malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Mas masakit pa, pati ang life insurance na akala ko ay may maaasahan ng anak ko. Sinasabing ang legal wife ang primary beneficiary. Kung ganoon, kailangan ko pang dumaan sa proseso para maklaim ang bahagi ng anak ko kung meron man. May nagsabi sa akin na kung hindi nakapangalan ng anak ko bilang beneficiary, hindi automatic na may makukuha siya sa insurance at baka sa estate na lang siya kukuha ng parte. Ibig sabihin, panibagong laban na naman. Sa mga panahong yun, hindi na ako galit. Takot na ako. Takot na isang araw may darating na papel na nagsasabing kailangan na naming umalis sa bahay. Takot na sa korte kami magharap-harap at sa harap ng hukom. Ako ang unang huhusgahan dahil alam kong kasal siya noong naging kami. Takot na balang araw, itanong ng anak ko kung bakit wala siyang nakuha sa mga pinaghirapan ng tatay niya. Hindi ko na maibabalik ang 8 taon. Hindi ko na maibabalik si Jeffrey para siya ang magpaliwanag sa 2 pamilya niya. Ang meron lang ako ngayon ay ang tanong kung hanggang saan ang laban ko. Kung hanggang saan ang laban ng anak ko. At kung sa mata ng batas, sapat ba ang pagiging anak para magkaroon ng karapatan kahit ang ina niya ay hindi kailanman naging legal na asawa. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa akin na ang laban na ito ay hindi na emosyonal, kundi legal. May mga papeles nang gumagalaw, may appraisal ng bahay, may usapan tungkol sa paghahati ng estate, may computation ng shares ng 3 legitimate children at ng anak ko. Ayon sa paliwanag ng abogado, kung walang last will si Jeffrey, hahatiin ang ari-arian ayon sa batas. May bahagi ang legal wife, may bahagi ang 3 anak nila, at may bahagi rin ang anak ko bilang illegitimate child, pero kalahati lamang ng makukuha ng bawat legitimate child. Ibig sabihin, may karapatan ng anak ko, pero hindi kasing laki ng sa kanila. At ako, bilang kinakasama lang, malinaw ang sagot. Wala akong automatic na parte sa mana. Kung may maipapakita man akong kontribusyon sa pagpapagawa ng bahay o pagbili ng sasakyan, kailangan ko pa itong patunayan sa korte. Doon ko unang tinanggap na sa papel, hindi ako asawa. Hindi ako tagapagmana. Isa lang akong taong nagmahal sa lalaking kasal pa sa iba. Masakit aminin, pero iyon ang totoo. Pero kapag tinitingnan ko ang anak ko, hindi ko kayang tanggapin na baka balang araw, wala siyang maipagmamalaking parte sa pinaghirapan ng ama niya. Hindi ko ipinaglalaban ang buong bahay. Hindi ko hinahabol ang lahat ng insurance. Ang gusto ko lang ay siguraduhin na may malinaw na share ang anak ko at hindi siya tuluyang maiiwan sa wala.
May mga nagsasabi sa akin na tanggapin ko na lang dahil alam ko namang kasal siya noong naging kami. May mga nagsasabi ring ipaglaban ko dahil 8 taon kaming nagsama at may anak kaming nabuo. Hanggang na ngayon, hati ang isip ko. Alam kong mali ang naging simula namin, pero mali ba na ipaglaban ko ang karapatan ng anak ko? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, lalaban ka ba sa korte kahit alam mong mahirap at magastos? O hahayaan mo na lang ang batas ang magdikta kung ano ang matitira sa inyo? Ako si Carol, isang dating OFW, isang babaeng naging kabit at isang ina na gustong protektahan ang anak niya. Hindi ko alam kung may laban ba talaga ako sa mga naipundar namin sa loob ng 8 taon. Sa tingin ninyo, may karapatan ba ako o ang anak ko sa bahay, sasakyan at insurance na naiwan niya? O hanggang dito na lang talaga ang lugar namin sa buhay na sabay naming binuo? Ang kwento ni Carol ay hindi na bago. Sa likod ng maraming relasyon na nagsisimula sa pangakong hiwalay na pero hindi pa annulled, may mga batang nadadamay. Sa batas ng Pilipinas, malinaw ang ilang bagay. Kapag kasal pa sa papel, may conjugal rights ang legal spouse. Ang legitimate children ay may malinaw na share sa mana. Ang illegitimate child ay may karapatan din, ngunit karaniwang kalahati lamang ng bahagi ng isang legitimate child. Ngunit ang kinakasama, kahit pa 8 taon nagsama, walang automatic na bahagi sa estate kung walang kasal o legal document na magpapatunay ng kontribusyon. Pero ang batas at ang moralidad ay hindi laging pareho ang tingin. May mga taong magsasabing alam ni Carol ang pinasok niya. May magsasabi ring 8 taon yon ng buhay na hindi basta mabubura. At sa gitna ng 2 panig, may isang bata na walang kinalaman sa desisyon ng mga matatanda. Ngunit siya ang maaaring mawalan o magkaroon ng bahagi sa mga naiwan. Kung sakaling mapatunayan na conjugal property ang bahay at sasakyan, maaaring kabilang iyon sa paghahati ng estate. Kung ang insurance ay may nakapangalan na beneficiary, iyon ang susundin maliban na lang kung may legal na hakbang na gagawin. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung may laban si Carol, kundi kung hanggang saan ang saklaw ng laban ng isang ina para sa anak niyang hindi ipinanganak sa loob ng kasal. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang emosyon. Kailangan ng malinaw na ebidensya, dokumento at legal na proseso. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may mas malalim na tanong. Sa mga relasyong alam ng komplikado sa simula pa lang, sino ang tunay na nawawalan sa huli? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Sa kaso ni Carol, ano ang masasabi ninyo? May laban ba siya at ang anak niya sa mga naipundar ng seaman? O hanggang doon lang talaga ang saklaw ng batas? Thanks for watching and we'll see you in the next video.